everyone. Happy Saturday morning. Welcome to Farmers Talk 2.0! Yan, good morning sa ating mga partners din na online. Miss Ana, good morning. Hello, good morning po. At ganun din kay Miss Rachel. Yes, good morning po. Like the live. Ang topic natin ngayon ay tungkol po sa native chicken. Ayan, native chicken for meat. Pwedeng pamalit sa 45 days of broiler. Yes. Ano't ano man ang mangyari para di tayo dependent sa mga imported breed o lahi. Isa tayo sa yung bansa natin, isa doon sa mga top importers ng chicken sa buong mundo. So, majority ng mga ini-import nating chicken is galing sa US. Okay. So ito ay puro imported. Yes, imported. Yung mga broiler chicken natin na yung mga commercial na broiler na available dito sa Pilipinas, karamihan doon kinukuha natin sa US or sa American poultry na company. Kapag sinabi mo kasing native sa akin, parang bumabalik yung yung mga dating kultura natin. So, pag sinabing native chicken, parang kakaiba, nandoon yung unique na lasa, nandoon yung parang yung naaatad ka, ano ba yung lasa, ano ba yung native chicken na parang nandun yung gusto mong malaman na anong meron doon sa native chicken, yung uniqueness niya, ano bang meron doon? Ikaw naman, Miss Ali, siyempre bilang millennial, ayan, ano ang idea mo sa tanong na ano ang native chicken? Siyempre, yung native chicken, galing sa atin dito yun, of course. And, native chicken, it has qualities or mga features na naka-adapt na sa environment here. Yun. Native to us. Siyempre, yung ating mga partners online. Miss Ana, ano ba ang native chicken for you? Sa akin yung native chicken katutuong manok na galing sa Pilipinas. Kumbaga, on-breed po natin yan. Kumbaga, yung mga panahon ng mga hindi pa tayo pinapanganak, meron na tayo native chicken. Talaga di pa tayo pinapanganak nun. Mga sinauna pa. Oo, mga panahon pa. So, ito po, tignan natin kung ano yung definition talaga na ibinigay sa atin ng Philippine National Standard. Kasi meron silang pinagbabasihan para tawagin ito ay native chicken. Hindi lang yung mukha siyang native chicken. Paano mo na-identify, di ba? So, tignan natin ang definition talaga kung paano yung ma-identify yung characteristics ng native chicken. Native chicken refers to chickens found in one geographical location that develop unique physical characteristics, behavior, product attributes adapted to the local environment, and are products of selection with no infusion of exotic breeds for at least 5 generations. You see, at least, hanggat mare 5 henerasyon. Ano po ba yung mga manok dito sa ating bansa na in-identify ng kinaukulan? Para matuto tayo. One of the PNAD's tasks is the characterization or observation for common observable physical characteristics of these breeds or strains to develop baselines or reference points. Parawakan, Camarines, Darag, Banaba, Bolinao, Huluwanon, Bohol, and Zampen. Okay. So, lumalabas na meron mga at least 8 Yes. na very common na ngayon. Of course, meron ding 4 dito na siyang tinutukoy talaga na recognized by the PNAD program na talagang ito yung matitindi ang qualities and characteristics. Ayan. Ayan, yung 4 na yun is yung Parawakan, Banaba, Huluwanon, at saka Darag. Ayan. Kilalanin natin, mga kaibigan, itong mga manok na ito para alam nyo po kung alin yung gusto nyo alagaan o alin yung nando sa inyong lugar. Darag. Specific name na is Gallus Bantiba. So, ito yung alam ko, ito yung pinakamatagal na nating native chicken Darag. Kasi kahit saan, makikita ngayon yan sa ngayong yung panahon na to, kahit saan pwede natin yan makita. Pero, iyan po ay makikita noon sa Western Visayas. Mula po yan sa Iloilo. So, kung titignan natin yung pictures na is parang katulad po yan ng labuyo. Oo So, nga. may whitish earlobe, grayish
siya, kumbaga yung kanyang pinakapaa is kulay gray, karaniwang yellowish to brown color. Ayan, nakikita po natin. And then, yung lalaki na darat ay minsan ay tinatawag na alimbuyog or labuyog. Ayun. Yan yung mga black feather and black balahibo na nasa yung tail. Tapos merong red wings and hakel. Karaniwan talaga kahit saan, kahit mga backyard, yan po yung makikita natin. Minsan makikita lang natin yan doon lang sa ating likod bahay. Oo. Nagtataka ako, bakit napakaraming, actually may group sa Facebook na darag and we recognize them and congratulate them. Bakit kaya? Ano? Kasi sa akin ang sabi ng mga nag-aalaga ay mas madaling paramihin at saka talagang prolific, kumbaga. Prolific. Yung mga inahin nila at ano yan, madaling kunin, kumbaga madaling Available lagi. bumili. Oo, madaling bumili Ayun. kasi kahit saan pwede tayong bumili. Kung yung mga nag-aalaga ng native chicken, yan yung Yes. kumbaga usually common na Common. inaalagaan nila. Pag naganap ka ng native chicken, maraming available darag, ano? Yes. So siguro dapat gayahin ng ibang mga regional, sabi nung regions na meron silang kanya-kanyang native chicken na gayahin yung ginawa nung meron silang Facebook group. Yes. So, Diba? Oh, para mas kumalat. Yes. Sige. Yan po ang darag. The next is Banaba from Batangas. Naks. So, paano ba natin makikilala yung Banaba? So, ang Banaba, ayan, kulay brown siya na may kulay itim, umayahin yung kanyang kulay. Tapos kung mapapansin nyo, single lang yung kanyang palong. Tapos yung paa niya is kulay itim. Oh. So, ang Banaba ay isa siya high flyers, mataas lumipad. Mataas lumipad. Oo, kasi nga yung kanyang wings, ano ba ang wings sa Tagal? Pakpak. Pakpak is Talaga hindi niya alam yung Tagalog nung kasi yung kanyang pakpak is malapit doon sa kanyang katawan. Mm. So, kapag ka ang lalaki, meron siyang 42 cm na kayang ilipad. Oo. At ang babae ay merong 37 cm na kayang ilipad. Oo. Ang Banaba din, mabilis din silang lumaki dahil yung lalaki is sa edad na 4 months ay nagtitimbang na siya ng 1.7 to 2 kilos. Samantalang Mabigat. yung babae is 1.8 kilos. Ayun. Camarines. Yes. Camarines, talagang medyo kitang-kita mo yung pagka-name niya is galing Bicol. Camarines Sur. Yan. Bicol na Bicol, Usually no? yan. Oo, Bicol. So, usually ang kulay na yung bulik na puti at pula. Oo. Ayan, yan na medyo may pagkakahawig yan doon sa darag Oo. Pero ito, ang darag kasi pure brown. Ito, kung i-compare mo, medyo may patikan na puti. Mhm, Ayan. mhm. Oo. At minsan, at pula. Bulik na puti at pula. And then Ayun. ito ay tumitimbang ng 1.5 to 2 kilos yung mga lalaki. So, yung babae naman, 1.5 to 1.8. So, mapapansin natin, mas malalaki yung lalaki kaysa babae. Oo. Ayan. Oo. Sa iba namang breed, mas malaki yung babae, no? Yes. Pero ito hindi. Oo, yan. Oo. Okay. Cool. Ayan. Bulinaw. Bulinaw ay predominantly natagpuan nito sa province ng Pangasinan, particularly dun sa municipality ng Bulinaw, kaya yun yung naging pangalan niya. Mm. So, yung adult male ng Bulinaw native chicken is predominantly red yung plumage niya. Yung plumage is yung parang layer ng feathers. Oo. So, with black breast, Okay. and black yung breast part niya at saka yung tail, yung pinaka-feathers. Mhm. And then, yung hackle feathers niya, yung sa may neck area, medyo bright orange ang kulay niya. Tapos, yung feet range, nagkukulay siya from slate to gray. Yung slate is yung parang fine grained na rock. Parang ganun yung shade ng kulay niya. So, meron din siyang straight spurs. So, yung horn-like na parang horn-like sa may paanan niya. Then, yung earlobe, meron siyang bright red color. And then, sa female naman ng Bulinaw, Oh. meron siyang light brown na layer ng feathers. And ganoon din, may black tail feather siya. Tapos,
black-tailed to yellowish brown back. Ayun. And then yung earlobes, usually, Talagang describe mo bawat Detail ba? Detail siya. Oo. Baka daw kasi makawala. medyo detail. So, yung tandang nila, usually, pinapalaki nila to para gawing manok panabong. Itong kulinaw. Yes. Miss Rachel, mas okay. maganda yung details para pag nakasalubong mo, alam. And then, ayun, so yung weight nila, pag umabot na sila sa mga 40 weeks of age, yung male, umabot siya sa 1.95 kilos, and then sa female naman, umabot siya ng 1.57 kilos. Yun, nadali. So, nakilala nyo na po ang bulinaw. Let's go to the next. Yan po ang Hulwano o Basilan. So, meron siyang, kumbaga, may magandang posture yung pagkaka-describe sa kanya. So, pinaniniwalaan na nag-originate ito sa Mindanao. At karaniwan din ginagamit nilang panabong. Pero ang ganda ng tindig niya, no? Napakarami nag-aalaga nito. Oo, macho So, medyo, matikas. With, straight body posture. Oo. Yes. So, yung pag umabot na sila sa maturity, ang weight nila is sa male ay 2.20 kilos at sa female naman is 1.5 kilos. Okay. And yun. And then, syempre may distinct kulay din sila. So, sa rooster at saka sa inahin, sa tandang saka sa inahin. So, iisahin ko pa ba? Okay. So, ano yung pinaka-distinct characteristic niya? Ayun, sa kulay, sa feathers, yan, red to red orange ang kapag sa tandang, yung layer ng feathers niya. Okay. And then pag sa inahin naman, medyo brown ang kanyang feathers. Okay. And then, distinct din yung rooster sa, yung, kumbaga, yung pinakapalong nila. Ang description is pea-comb. Kasi, di ba, merong straight comb, may pea-comb. So, yung pag sa tandang, pea-comb siya. Yung medyo maiksi, at medyo manipis yung palong. Miss Rachel, medyo, medyo, lakasan mo pa kaya ng konti yung ating volume. Medyo mahina ang dating mo kasi, manipis na manipis. Ayan. Oo. Hello? Yan, medyo lakasan mo. Ayan. Kulang ng Milo. Hello? Oo. Pag medyo hindi nagbago, tatawagan ka namin uli. Alright, mga kaibigan, tatawagan natin siya uli, Kung samantala, puntahan natin yung next na manok. Yes. Ito yung Parawakan. Ang Parawakan sikat din to eh. Yes, ang Parawakan ay from, naman siya, Palawan. Isa siya sa sinasabi nga natin na paborito ng mga native growers. Kasi nga, ang Parawakan is mabilis lumaki. Among the others na native chicken, Siya yung pinakamabilis? siya yung pinakamabilis lumaki. Aha. At saka, isang karakteristik din ng Parawakan, siya din kasi yung maganda mangitlog. Mapapansin natin sa Parawakan, ayan, kulay kulay puti yung balahibo sa may puno ng buntot. Then, mahaba ang mga paa na nakatiyad. Oo. Tingkyad. At saka, siya rin yung pinakamabigat. Okay. Parang pang-model ba? Maganda sa What? karne, no? O, maganda siya. Parang pang-model. Oo, kasi Ayan. parang nandun yung tawag dito, yung matikas, yung parang confident, dala-dala Ayun. niyang parawak. Yun yung katangian ng ating Parawakan na gustong-gusto ng ating mga growers. Okay, so we go to the next. Zampen. Okay, Ganda so ng yung pangalan niya. Zampen, it originates from Zamboanga Peninsula. Ayun. Actually, it's a purified Holowanon, kaya they look similar. They're very similar. Ang nagka-collaboration yung Picard, Yes. pati yung WAMSU, yung Western Mindanao State University. They developed Zampen. Oo. It took them around 10 years Okay. to develop it. So, yung main color niya, black as well, just like, Holowanon. And, yung Holowanon kasi, sabi nga ni Miss Rachel, maganda siya sa panabong. Yes. So, matapang siya. And, ayun nga, ideal siya
for sabong. Mhm. So what they did with the Zampen, natanggal yung mga characteristics na yun. Okay. Now yung Zampen, it's best for meat or slaughter, kaya it's also Wow. big. It's Oo. one of the Kaya biggest, pala ang if laki not the ng biggest katawan already. niya. Maganda for meat. Yeah. So yun, ideal siya for meat, and it's actually the biggest one out of all the native chickens that have been developed already. Okay. And hindi siya kasing tapang ng huluan nun. Oo. At least, maganda siya sa karne na siyang target natin ngayon. Yes. Oo, okay. Pang-meat naman siya. Correct, okay. Then, we have bohol. Yes, bohol. Bohol is actually not as common as the others, diba? Mhm. And it originates from Bohol. Yay! Tama! So, yung Boholano native chicken naman, it's of single comb, orange-colored iris, white skin, yellow shank, and red plumage. Mhm. There, that's the Nakikita picture nyo, right there. yes, yes, There, yes. that's the Bohol. It's quite similar to the rag. It's also small. Kasi may mga bulik-bulik siya, no? Oo. Okay. Yun. So, yan po yung ating mga chicken. Ngayon, pero tawagin natin yung isa nating kung available siya. At meron po tayong tatawagan na isa nating kababayan mula sa isang group. Ayan. At siya ay meron tanong sa atin, si Mr. Manolito Toribio. Toribio ba? Tama. Tawagan natin siya sandali mga kaibigan kasi tinatanong niya kung yung alaga niya, anong lahi? Yan. So, kausapin natin si Sir Manolito if he is available now. Tignan ho natin, ano. Samantala, habang kinokontak natin siya, sa ngayon po, sabi nung isa nating kababayan, ang kanilang native na manok doon ay 190 ngayon per kilo. Wow. Per kilo ha, hindi per manok. Per piece. O ano siya, per kilo. So, kung halimbawa, 2 kilo timbang niya, edi 380 na siya agad. Oo. Pero buhay yun, Miss Ana. Oo, buhay. Talagang medyo mahal talaga ngayon ang native. So, maganda ang alagaan, di ba? Ayun. And then, pag-uusapan natin sa susunod dyan, kung ano ba ang mapapakinabangan natin sa pag-aalaga ng native chicken. Kasi, sinasabi nila na maganda ba itong pamalit, no, sa ating inaalagaang broiler? Ano ba ang pros and cons dito? Ano ba ang advantages and disadvantages? Okay? Okay. So, hindi pa natin makontak si Sir Manuelito. Mamaya na lang siguro. Pag-usapan natin kung ano yung kagandahan at medyo sabihin natin, medyo sinasabi nila na hadlang o problema sa pag-aalaga. Okay? So, compare natin ito sa broiler na ating alaga ngayon na minsan nahihirapan nga tayo dahil sa yan ay ini-import pa. Okay. Ano ba ang mga advantages and disadvantages nito? Miss Cheryl. Okay. Sa akin, ang disadvantages na meron ang native chicken, yun nga yung maliit yung katawan, then mabagal lumaki. Dahil nga almost 6 months bago mo siya mapakinabangan. Yun yung isa sa advantages. Pero ang advantages naman nito, dahil nga mabagal lumaki yung native chicken na disadvantages, ang kapalit naman ng mabagal na paglaki is maganda yung quality ng karne ng native chicken. Paano naging maganda? Malasa yung karne niya at saka nagiging mataas yung quality dahil nga dun sa lasa ng karne. At saka wala siyang, dahil natural siya na pinalaki, wala siyang mga antibiotics or hormonal na nilalagay. One of the advantages of native chicken, matibay siya. It's very adaptive to the environment. So, you don't have to intervene masyado. Hindi siya kasing high maintenance. Yes. So, yun, you can feed them whatever, kung mga vegetables and stuff. And you don't have to feed them sobrang daming commercial feeds always. They're gonna thrive in different environments. Just like Filipinos, they're very adaptive. Yes, indeed. Okay, Miss Ana. Yes. Sa akin naman, ito, advantage nito pag lagi tayo may native chicken. Bawa pag may bisita tayo, Yan. pwede natin siyang, wala tayong pang ulam. Sige, punta ka na sa likod bahay, pumatay ka ng isang native chicken doon. Tama. Tayo. Yan. Oo. Diba? Saka, at the same time, pagkain ng pamilya. Napakadali. Kung lalo na ngayon na ating crisis ngayon, yung ating hinaharap na pandemic. So, pagkain ng pamilya. And then yung disadvantage naman nito is
medyo kahit marami kang alaga, minsan hindi naman nawawala siya sa ito nga kasi malakas ang resistensya, nawawala siya dahil dun sa mga kapitbahay. So, bigla na lang lumipat sa kabila, hindi na babalik. So, Okay. yun naman yung kailangan, siguro kailangan medyo aayusin natin yung ating kulungan. Ayan. Ayun. Oo. Well, sa akin naman, ang kagandahan ng native chicken, less cholesterol siya. Lalo pa ako, Yes, ma-cholesterol healthy. ako. So, ang native chicken talaga, dahil sa lagi siyang lakad ng lakad, na siya ni-raise mo sa, sabi nga, under the sun. Yes. No, kadalasan. Although minsan, kailangan natin i-confine siya may oras. Pero sa akin, ang kagandahan ng pag-alaga ng native chicken for meat ay less cholesterol. So, kapag less cholesterol ang manok mo, syempre, yung mga bibili, natutuwa na magtangkilik na ating native chicken kasi hindi sila mag-aalala. Lalo na yung mga nagre-reduce. Yes. Ayan. Healthy. Oo. Gustong-gusto nila yan. Samantalang kung broiler, yung ating nakakagawian ngayon, masarap din naman siya. Okay naman, kaya lang, kung i-compare mo doon sa cholesterol, siya sobrang fat. In fact, yung kanyang mga balat, nakikita niyo naman, binibenta natin sa palengke, talaga naman kahit na prito na, pag kinain mo siya, talagang may katas pa ng mantika. Pwede mo pa siya gawin ulit panluto. Pwede pa, kasi may kakatas pa siyang mantika. So, ibig lang sabihin, mamantika. Yes. Pangalawa, yung pinaka-oil ng broiler, ginagamit siyang talagang, di ba ginagamit siya sa mga inasal? Yeah. Merong Chicken pinasasabaw. Yes. That's cholesterol. Nako, napakadelikado sa kalusugan natin yon. Yes. Tuwan-tuwa pa tayo sinasabaw natin. Yes. Kaya marami na-aatake sa puso. So, ang kagandahan ng native chicken, less cholesterol. Yes. Ayun. Oo. Okay. And then, saka, in addition to that, yun nga, ang native chicken, adaptable nga siya sa mga sudden changes sa weather. So, parang, kumbaga, mas kaya niyang, mas matibay siya sa stress. Kumbaga, anti-stress din ang pagkain ng native chicken kasi ini-increase nito yung mga amino acids like serotonin para kumbaga gumanda yung pakiramdam ng isang tao. Oo. Ayun nga, magandang source to ng protein. So, mas nag-contribute sa muscle development, sa mga health conscious, mga nagpapaganda ng katawan. Oo. Ayan, magandang, yun ang preferred nilang kainin. Yes. Yes. Sinasabi nila mga partners, matigas ang laman ng native. Yes. Pero ang kagandahan naman, kapag matigas, so lean meat, mas siksik, di ba? Ayan, mas marami yung laman na makukuha. Busog ka kagad Yes, nun pag kumain ka super nun. Taba. Sa ibang bansa, yung sinabi ni Sir WBA, sa bandang African continent yata yan, hindi nila nagugustuhan pag ang pinakain mo sa kanila yung karne na medyo malambot. Yes. Oo, pero Pilipino, iba no? So, sa kanila, mas okay sa kanila pag kinain nila yung maganit. Talagang ibig sabihin, parang sulit yung kinakain nila Yes. dahil siksik. Yeah. Oo. Oo. Kaya their physique is very, Yes. At saka Parang pag lean siksik din sila. sila. Oo. Oo. At saka parang mas sa kanila, parang mas naandoon yung lasa kapag ka matagal mong ginunguya yung pagkain. Oo. Chewing gum. Kailangan nun. O, yun. So, masarap ang flavor. Tapos, healthiest chicken, of Yes. course, that you Yes. can consume, ang native chicken. So, bakit hindi tayo mag-aalaga niyan? Di ba? Yes. At hindi pa tayo makokontrol kung sakali man magkamahalan ng sisiw, we can make our own breeder. Yes. Yes. Diba? Oo. Ayun. So, napakaganda po na mag-alaga ng ating native chicken. Yes. Ayan. Mhm. Yes. So, tignan natin ang nutrition na content ng ating po namang native chicken. Okay, so pag raw, 20 to 21% protein and 10 to 15% more than broiler chicken. So it has Wow. more protein than Oo broiler nga. chicken. Mhm. Tapos 3.7% fat, up to 70% less than broiler chickens or poultry chicken. And then if it's cooked, 27 to 27.5% protein, 4.2 to 5.3% fat, then calcium 9 to 12 mg or
100 grams, up to 50%. Yeah, per 100 grams. Yun, per 100 grams, up to 50% more than broiler chickens. And sa Yes. phosphorus, almost the same with broiler chicken. Okay. So, nakikita natin kung ano yung pagiging healthy Yeah. ng manok na kinakain natin. Kaya lang po, mga kaibigan, syempre, meron din tayo minsan nagiging problema nung araw eh. Meron nangyari nun, Miss Ana, di ba, yung nangamatay yung mga manok? Oh yes, kasi syempre na-virus din naman ng native chicken lalo na kung may challenge doon sa location na pinag-aalagaan mo. Pero kung wala naman, napakadaling alagaan ng native. Yun lang ang nagiging problema natin kung may challenge doon sa ating lugar. So, kailangan lang, ang sabi ng mga expert talaga, yung mga vet natin, na kahit walang sakit yung ating native chicken, kailangan mo ma-vaccine. Kasi may challenge na sa lugar mo para maiwasan yung mga ganang pagka wala ng mga native or magkasakit sila. Yes. Mayroong tatlong very common diseases among chickens. So, among poultry. Ito yung avian influenza, yung Newcastle disease, pati yung Marek's disease. Yung avian influenza, pati yung Newcastle, actually, sobrang similar nila. Tapos, asymptomatic at first. Pag yung severity or yung pathogenicity, hindi ko alam sa Tagalog yun, is low. Hindi mo talaga siya makikita sa una. Pero, it's not the same. Actually, they're from different virus families. And their genetic material is what makes it different. Yung organization, pati yung genetic variability ng viruses, it's different. But they have very similar symptoms, effects, at saka yung mortality nila very high. Di mo na lang malaman dead na yung yung Okay. Asymptomatic. And there's no treatment as well. Sa ngayon. Yeah, as of now. But there are vaccines. And you can prevent them. Yung sa avian and Newcastle disease, yung clinical symptoms nila usually sa respiratory yun at saka sa nervous system. It's there's a huge drop in egg production. And they get paralyzed as well. At saka they have strong convulsions, neck torsions, drooping wings, hemorrhagic lesions, decrease in laying capacity, sabi ko kanina, difficulties in breathing, loss of appetite, diarrhea. So, yun. Tapos, di mo malalaman masyado. So, makikita mo na lang, halos namamatay na lahat ng mga manok mo. Yes. And it can spread very quickly. Lalo na sa manure, tapos yung mga sinisecrete nila, like saliva and stuff like that, yung sa ilong. Mga respiratory secretions, and direct contact, of course. So, nakukuha rin natin minsan Napapasa yung rin sa virus. tao. Yeah. Yung sa avian, yun, mas napapasa yun sa atin. Pag mahina yung immune system ng tao, conjunctivitis. Posible magkaroon ng conjunctivitis. So, lumalabas na respiratory kapag yung, problems. halimbawa yung broiler, mga kaibigan na inaalagaan natin, tinamaan ng mga binabanggit ni Miss Ali na sakit, pwede ding mapasa sa tao. Yeah, tapos pag lumapit ka sa ibang uninfected chicken, mapasa mo sa kanila. Di talagang nagiging peste na. Yes. Yes, tapos yun, it's very dangerous. Kaya, ngayon, you should be careful. You should also be very clean sa mga pinapakain, sa environment, and stuff like that. Tapos, ang ginagawa nila ngayon, pag kunwari infected yung manok, sineseparate na lang nila, tapos binavaccine nila yung iba. Pero, it's still very, very destructive pa rin siya. Kasi sa ngayon, wala pang treatment eh. Yeah. Oo. Prevention mostly. Oo. So, yun yung na-encounter natin sa pag-aalaga ng broiler. Samantalang kung native chicken, napakatibay sa sakit, di ba? However, we Yes. have technology now, so we can prevent it very well. Yes. So, yun yung mga common. Yes, pati yung Marek's disease. Yung Marek's disease is a herpes virus, so it's always there. Wala rin treatment common. to. Yeah, so ang dangerous kasi sa herpes virus, when it enters the body of the chicken, it hibernates in the nerve cells. Okay. It actually transfers from the respiratory tract, from the respiratory system, and then it makes its way up to the nervous system, and then it hides in the nerve cells. It's inactive. So our immune system, hindi nila masyadong malalaman na you have herpes virus. So, it's inactive. And then, pag naging active na siya,
then you have infection. Yun na. Yeah, and then it can also cause death, so it's very dangerous as well. So it targets the respiratory system and the central nervous system mostly of the chickens. Kaya it can lead to paralysis, weight loss, mga irregular pupils, and also tumors in the viscera, yung mga liver and stuff like that, mga internal organs ng mga manok. Okay. And there's also no treatment, which is very sad. So far, there's no treatment, pero nothing's impossible. Oo. So, yung prevention, of course, vaccination as well. Palang, and yung hygiene. And there's yung mga ibang genetics ng chicken where they have B21 gene, which helps in the resistance of this virus. Pero not all chickens have that. Oo nga. Oo. So, it's better to be safe than sorry. Correct. Okay. Meron din tayong tinatawag mga kaibigan na sakit dito sa mga broiler na inalagaan natin na SDS. Sudden Disease Syndrome. Ang Sudden Disease Syndrome, mga kaibigan, minsan nagtataka po kayo, nagpakain lang kayo ng manok. Punta kayo sa poultry, ayan, nagpatuka kayo. Pag alis nyo, then suddenly, pagbalik nyo agad, wala pang 5 minutes, patay ang manok nyo, nakatimbuang. Usually, nakikita nyo ito talagang nakahiga, nakatimbuang. Tapos, nakabuka yung kanyang mga pakpak. So, ano ito? Marahil ito yung tinatawag nilang sudden disease syndrome na wala kang makikitang mga sintomas na siya may sakit. Kumakain siya, umiinom siya, masigla siya, and in 1 to 3 minutes, patay siya. So, ano ito? No? Yun ang masasabi natin. Well, ito ay napakahirap ng tuklasin nga daw kung ano ba ang pinanggalingan nito. Kaya tinawag na nilang syndrome ito, no? Kasi nga, maaari daw na ang mga niline up nilang dahilan ay stress. Ano ba mga stress sa manok? Isa po dyan na tinutukoy nila lalo na kung commercial production tayo sa broiler, yung napakarami. Overstocking. Yes, yung stocking density, nagbibigay pala sa kanila ng stress, mga partner. So, isa yon sa pwedeng bigla na lang silang namatay. Okay. Pangalawa is, yun daw kadalasan pong tinatamaan ng sudden disease syndrome ay yung pong mga manok na napakabilis lumaki. Yes. Fast growing. Yes. So, dahil yung broiler, pinapaikli na talaga natin ang panahon para lang tayo kumita, so mabilis lumaki. So, ano ginagawa natin para bumilis lumaki? Diba, pinapag-igi natin ang mineral content doon sa feeds. Diba, Miss Ana? So, may mga sangkap dyan sa feeds na isa yung biotin at iba pang mga mahirap basahin ng mga kataga na nagiging dahilan para bumilis ang paglaki ng manok. Okay? May mga hormones, may mga kung ano-ano dyan. Ngayon, ito palang pagpapabilis na ito, nagdudulot sa kanila ng sudden disease syndrome na pwede sila agad mamatay kasi napupuwersa yung kanilang metabolic, mayroong connection doon, napupuwersa para mabilis silang makadigest dahil pellet pa, lalo na kung pellet, mas mabilis ma-absorb ng manok, mas mabilis silang lalaki. So, parang napupuwersa sila. So, ito ay sudden disease syndrome na pwede nilang ikamatay agad. Hindi sila dumadaan sa tamang proseso ng paglaki. Okay. Another is yung marurumi, of course, management. Nag-accumulate na lang bigla yung mga bacteria sa katawan and bigla na lang yun, patay na siya. So, ilan lang po yan sa mga pangunahing dahilan. Marami pa pong dahilan. Pero ito ay mostly nangyayari to sa mga fast-growing chicken na patay agad sila makikita mo. Alam mong SDS yung kasi nakatimbuang. Nakatimbuang sila kasi nakahiga. Yon. Pag ganun po, ang sinasabi ng ibang mga nagpa-farming, heart attack. Siyempre, kinamatay mo mismo yung, yung inatake ka sa puso. Dahil sa hinabol mo yung paghinga mo, hinapos ka ng hangin, lalo na yung mga commercial operation na napakadaming manok, tapos yung ventilation, di mo gaanong na monitor, so naaatake. So, sudden disease syndrome is one of the most common diseases among those sa sinabi rin
Miss Ali. Yeah. May isa Ayun. pang diseases sa Sa manok. sa manok na Broiler. ito yung fowl cholera. Hindi lang sa broiler, pati sa ibang mga ibon, Okay. nakakahawa din siya. Kasi ito wala kang symptoms na makikita mo na lang is nagkakandamatay na yung inyong mga manok. Ito yung syempre hindi natin alam kung saan nanggaling yung virus na yon, maaring dahil sa hangin, dala ng hangin, kung ano mang meron doon. So wala kang makikitang sintomas doon, makikita mo na lang yung mga manok mo is patay na. Mhm. So, yung mga disease pala nito, asymptomatic at first. Hindi mo Yes. talaga makikita. Oo. Yes, Tapos, oo. dead na lang pag nakita Dead mo yung na mga... lang. So, ito ay mga karaniwan na mga sakit at marami pa pong iba, alam din ni Miss Ana yan, na nararanasan natin sa pag-aalaga ng broiler. So, kapag sakitin, maaaring magkaroon ng mortality, maaaring dumami ang gastos mo sa gamot, at stress ka din na nag-aalaga, bukod pa sa kita mo, Yes. apektado. Dito sa native chicken, comparatively, hindi natin ma-encounter yan. Oh yes, kasi din pinaka-advantage na nakikita ko sa native is madiskarte sa pagkain. Oo. Ayan, oo. Kung syempre free range yan, lalo na kung medyo malawak yung area natin, kahit damo-damo, insekto kinakain niya, basta malinis yung paligid natin. So mabubuhay na sila na ganun. Kumbaga, ang support lang natin is yung lagi din sila may pagkain bukod doon sa mga nakikita nila sa paligid. So kahit ano naman kinakain ng native chicken. Balikan natin yung nahihiya si Sir Manolito. Si Sir Manolito Toribio ay nag-forward sa atin ng picture ng alaga niya. Yeah. Yan, tingnan niyo po mga kaibigan kung ano yung posible daw na lahi nung alaga niya. Ito ba'y native? Ito ba'y free-range? Anong tingin niyo mga partners? Yung black parang native siya eh. Aha. Miss Ana? Kulumanon. Yes, yung itong yung medyo yung may batikan na parang medyo may crossbreed na yan. May mga hybrid free range tayo, parang na-cross na siya. Itong itim, native yan. Yan. Native. Di ba sa itim meron tayong Zampen, meron tayong Holowanon. Oo. At saka alam ko sa darag meron ding nagaganyan na eh. Ewan ko lang kung talagang may halo na yon o ano. Anyway, so native positive yung isa. Yeah, yung black. Oo. Yung black. But then yung isa parang halo na eh, no? Medyo crossbreed na yan. Parang gano'n. Ayan. So, thank you po, Sir Manolito Toribio. Okay? So, naisip na nyo, mga kaibigan, ano bang alagaan yung native chicken? Ayan ngayon kasi ang sikat na sikat, lalo na sa Western Visayas, ginagawa nilang inasal. Yan, Yes. sarap, ano? Hindi ko lang alam kung itong manok Bisaya na tinatawag nila, yung manok na binabanggit nating Bohol? yes, or Bohol, or yung Holowano. Oh. So, yan ang ginagawa nilang native chicken. So, pwede natin pagkakitaan as Sarap fresh yan. or bilang luto. Me. Okay. So, kasi a lot of growers now, they prefer yung mabilis lumaki. Pero it's not always good. Mabilis nga lumaki pero yung manok mo naman, hindi siya that healthy for consumers. Sa panahon ngayon, we have to think about our health din. Oo. Lalo na ang dami kumakalat na virus, hindi na masyadong clean yung environment, o kinakain din natin alam kung saan galing, di ba? So, it's better na yung produce natin, mga laga natin, healthy. So, it doesn't mean na yung native chicken, mabagal lumaki compared to commercial. You shouldn't do it. Actually, Yes. you should. Native chicken is amazing. Yes. We should promote our own native chicken. Yes. Correct. Tayo mga correct. Filipino, kasi we are very blessed to have these kinds of native chicken sa country natin. And we have the resources as well to grow these. So we should maximize them. We should use them para rin sa food security natin. So in the Correct. future, hindi na tayo magiging dependent dun sa mga commercial breeds kasi we have our native chicken. So, as millennials, ay yun ang nakikita mo, mas maganda talaga na i-develop sa atin. Of course, may option sila, di ba? At Yes, least. it's your choice. Yes, may option sila. Hindi, para sa akin, tawag dito, mas magandang alagaan. So, option din naman ng ating mga manunod yan kung ano yung gusto nila. Pero sa atin kasi, sa panahon ngayon na kinakaharap ng ating
bansa, nating mga Pilipino. So meron tayo kahit konti, pwede tayong mag-alaga sa likod bahay natin na hindi tayo gagastos ng malaki, na hindi natin kailangan bumili ng mga mamahaling pakain na ibibigay natin sa kanila. At saka dahil na rin sa maraming demand na pumupunta dito sa atin, sa bansa natin na mga imported na manok, so nawawala kasi yung sa atin mga Pilipino. Yung Nadi-displace. sariling atin nawawala. Mm. So, para naman din makilala din ng buong bansa, ng bansa natin, ng mga kababayan natin na hindi nakakakilala sa native chicken, para makilala. So, mag-alaga tayo, i-ibenta natin sa ating mga kababayan or kahit i-post natin sa Facebook para kahit papaano makilala yung sariling atin. At saka hindi lang yan, dahil na rin kapag native kasi parang nandoon yung parang binabalik natin. Pag sinabi kasi natin native, parang binabalik natin yung dati natin, yung kultura natin dati, yung traditional natin dati, parang bumabalik sa atin kapag kasi sinabi nating native, atin to, Pilipino to. Mm. Sana. Yan. Miss Ana, Yes. may tatanong ako sa'yo. Yes po. Hindi naman ako. Ganito, mayroon bang specific na native? Pag sinabi mong native, kilala as isang breed lang na pang Pilipino talaga. Yung tipong pag di ba mayroong galing sa ibang bansa na pag sinabi mo may specific sila na ito galing to na. Identify sa Oo. bansa nila. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, meron ba tayong native na pag nailabas mo ng bansa, masasabing galing sa Pilipinas? Oo, sa dami na mention po natin na ano tayong darag, yung buhol, yung mga galing kanya-kanyang province yan eh. Yun ang masasabi ko na talagang tatak tatak Pinoy. Pilipinas. Mm. Yes. May nakalagay pa nga doon sa ano mo yung kanilang pakpak. Mm. Ano mo yan? Buka mo, nakalagay doon, Pinoy Philippine. ako. Okay yan, okay. Oo, yan. Tatatakan natin. Hindi, talaga, yun yung kilala, lalo yung darag po. Yun yung talagang kilala yung Visayas, Mindanao, Luzon. Yan, Oo. meron darag na alaga ang mga Pinoy. Oo, at saka gusto natin congratulate nga itong mga groups na ito sa Facebook na nagpo-promote ng sarili nating Yeah. breeds. Yes, Oo. Napakaganda. Sana lahat ng regions na may kanya-kanyang identified na mga native chicken, magawa din nila yung pag-promote. Kasi tayo may mga na-encounter tayo, mga nagtatanong sa atin, saan tayo makakabili, saan natin makukuha yung native chicken, meron ba niyan dito sa lugar na to. So dapat yun, by social media, by internet, pwede nating i-promote yung ating mga native chicken. Magtulungan rin tayo sa pagpo-promote. Di ba Yes. sinabi nga natin sa ating topic, sa ating title na ano't ano man ang mangyari? Kasi hindi tayo dapat, mga kaibigan, nakadepende sa mga imported breeds na kung sakali man dumating ang panahon, kulangin, no? Hindi tayo makakuha. Paano na tayo? Hindi ba? Yes. Or itaas nila ang presyo, di nakadepende sa kanila yung ating negosyo. So, kailangan tayo mismo ay magkaroon ng sarili nating breed na tayo mismo ang tatangkilik at pwede pang i-export balang araw. May gusto ko akong sabihin. So, Yeah. in our history kasi, na-instill na po sa atin na mga colonizers natin na our culture, our resources, tayo mga Pilipino, what we have is inferior to theirs. Oo. So, na-instill na sa atin yung mentality na yun. Pero it's not true. Kasi yung sariling atin, it's as great as those of other countries. Tama. We have the potential to be a great country, producers, farmers, everything. We have the potential to be great at what we do. Oo. It's just that we think na yung mga hindi sa atin or yung mga foreign is better than ours, but ours is actually better. Yes. Yeah. Oo. Our native Yes. chicken, it might not grow as fast as other chickens. It isn't as big as other chickens, but it's so much healthier than other chickens. Oh. It's so much more adaptive, resilient. It's something we should be proud of. We should promote. Correct. Kasi Yes. it's not yung mga mass-produced, it's not always the best. So we shouldn't just think of money like that. Yeah, we need money. But we should also think about our products. We should also think about the health, our health, the health of our consumers, yung mga customers natin. So,
we can improve our market. When we improve ourselves, we inspire others, we promote others, we help others promote their products as well. Oo. We can help each other uplift our lives. Oo. And we should really start now. Yes. Kasi, nakikita nyo ba nangyayari? It's not good. So, Yes. we should help each other na talaga. And we should promote our own products. Sir WBA, ikaw ba yung naririnig ko? Miss WBA. Okay. So, sabi nga ng ating mga nakikita ko rin to sa mga social media na kapag nagpipiesta, dapat ang handa native chicken para espesyal. Yes. Hindi ba? To think na kita mo, at ito naman po yung katotohanan, hindi naman po tayo, nag-aalaga din naman tayo ng broiler sa bansa natin. Pero ang totoo niyan, pag alis pa lang doon, may saksak na yon. Pagdating dito, may saksak pa rin. Habang inaalagaan, sinasaksakan. Oh my God. Di ba? Hanggang sa kakainin mo na lang yan, meron pa yan. Ako hindi naniniwala, personal opinion ko lang po ito, hindi naniniwalang walang naiwan doon. So ito, pag kinain ng tao, napupunta rin sa tao. Ngayon, ang ating native chicken, sabihin na natin, napakatibay kasi nito na kahit mismo yung nag-aalaga, hindi niya sasaksakan ng kung ano-ano eh. Yes. Diba? Hindi kailangan. So ito po, healthiest chicken in the world. Yes. Na pwede nating ipagmalaki at pwede nating gawing pagkakitaan, your option, na magiging matatag, na hindi madidisturb ng kahit anumang problema while you are nag-aalaga. Diba? Lalo ngayon, di ba, Miss Rachel? Nagkakaroon tayo ng mga pagtataas ng presyo sa mga broiler sa market. So yun nga po, mas maganda na ipatronize natin yung sariling atin, yung native chicken. Kasi baga nag-provide ito ng livelihood sa atin in terms ng food security, nagbibigay din sa atin ng pagkakakitaan. Yes. So syempre mas na-utilize natin yung mga farm waste, mga byproducts, dahil yun nga, yung mga native chicken natin, pwede natin i-supplement healthy. Pwede kung ano yung makikita natin sa paligid or kung may mga tanim-tanim tayo sa ating mga bakura na pwede rin ipakain sa kanila. Oo. Lalo na sa sitwasyon natin ngayon na hindi tayo makalabas or Yes. hindi tayo kumbaga maka-avail ng mga kumbaga mga commercial feeds or Yes. mga ibang mga kailangan para sa ating alaga. So, Oo. kumbaga mapamaximize natin kung ano yung mga resources na meron tayo sa ating mga tahanan. Correct. So, kumbaga kung native chicken ang alaga natin, hindi tayo mamomroblema. At the same time, nasusuportahan pa natin yung kumbaga yung sariling produkto natin. Yes, si Miss Ana ang babanggit ng ating tungkol sa mga pakain o pwede natin Yes. ipakain. Oo. Katulad ng sinabi ko kanina, kasi ang native chicken, kaya-kaya niya dumiskarte ng kanilang pagkain. Pero hindi naman lahat yun masusustain kung gusto natin palakihin yung ating native chicken. So, meron tayong pwede natin ibigay yung palay, mais, darak, palyat, merong binlid, o yung tahop, yan tinatawag natin na galing din sa bigas. Yung mga natitira natin pagkain, pwede natin ibigay katulad ng mga tinapay, yung tasty, Pwede na rin. hindi na natin nakakain na medyo matagal na dyan sa ating lamesa, pwede natin ipakain yan. Oo. Yung kanin na medyo papanis na. So, Mumo. hugasan lang po natin yan. Syempre, para at least malinis pa rin yung kinakain ng ating native chicken. Yung sapal na nyog. Pwede naman para mas magandang lumaki yung ating, bibigyan lang natin ng mga 25% ng commercial feeds. Pwede natin niya ibigay. So, kung meron po tayong mga tanim na kamoting kahoy, ayan yung pinakadahon nun, pwede natin ipakain yun. Syempre yung kamoting kahoy, ilalaga muna po natin yan. Alsan po natin yan ng balat. Ilaga natin, tapos yun napapakain natin. Maganda rin po sa paglaki ng ating mga alaga native. Hindi lang yung kamoting kahoy, may pwede yung kamoting bagin. Pwede natin ipakain yun. Yung mga prutas na overripe na hindi natin kinakain o hindi na pwedeng kainin, pwede po natin ibigay sa ating mga native chicken yan. And then, yun nga, isa din sa mga masasabi nating advantage ng native chicken, anytime na pwede tayong gusto natin kumain ng tinola, so kukuha lang tayo doon.
pwede na tayo makakain ng tinola. Kasi may mga ibang Pinoy talaga na hindi kumakain ng native chicken. Mas gusto nila yung dressed chicken na white. Oh. Totoo po yan. Broiler. Syempre, yun po yung realistic talaga na, lalo na itong mga, sabihin natin itong generation ngayon. Mhm. Kasi yung mga generation na hindi naman natin masasabing mga matatanda na, pero yung talaga nakalakihan, lalo na sa mga province, mas gusto nila yung native kaysa doon sa dress. So naman, itong mga panahon na to, siguro it's about time na tangkilikin natin o itry natin kumain ng native, kasi makikita natin, nasabi na nga natin kung ano yung sustansya na makukuha natin sa native against doon sa dress chicken, di ba? Yes. And then para rin tayo makatulong doon sa mga grupo na talagang ang kanilang advocacy is native chicken, para lahat naman siguro, para mapalawak yung pag-aalaga ng native chicken dito sa Pilipinas. Ayan po. Tama. Sa practice ng mas nakakarami dito sa Pilipinas, grow out ang ginagawa nila. So, ang Naka-grace sila. naka-gray. So, ang ginagawa nila, naglalagay lang sila ng pinakakulungan, yung nakaganan lang siya, na kulungan. Then, yung mga materialis naman na ginagamit natin, hindi mahal, hindi kahit ano yung mayroon na available sa atin, sa paligid natin, pwede natin gamitin. So, yun, kulungan, na may requirement na binigay sa atin ang Ambai. So, Oo. eto, as a standard nila na binigay sa atin ng Dapat ng sukat, bae, Oo. Ng bae is Per square meter. Yan. Per square meter, kapag ka native is 6 birds yung kasya. 6. Anim. Hanggang lumaki na yun, ha? Yes. Ah. Pero kung broiler, 10 ang kakasya. Mas masikip. Okay. Yes. So, ang ginagawa ng iba kapag yung nilagay nila yung kulungan, dun sa may damo. Para kapag ubos na yung damo, pwede mo namang ilipat yung kulungan. Merong move na kulungan na ginagawa, movable, na kapag ubos na yung damo dito, dahil pag-aala nga sila, kapag ubos na dyan, pwede nilang ilipat doon sa portion na may damo naman, para makapagtubo ng panibago yung nandun sa kabila. So, yung hindi naman, yun nga, nabanggit natin kanina na hindi magasto sa pag-aalaga ng native dahil kahit pwede nating ipakain sa kanila. Pero sa umpisa, kapag kasisiw pa lang, kailangan pa rin natin magbigay sa kanila ng mga pellet, ng mga booster, para yun yung pinaka-main source kasi na kailangan ng ng manok. Then after 90 days ng pag-aalaga nyo, pwede na yung kahit mga gulay-gulay na lang, mga damo, yun pwede mo nang anuhin. Kasi pagdating ng 90 days at napapakain mo pa sila ng mga ganon, hindi na rin angkop kasi dun sa broiler. Ay, sa native na yung Hindi na ganon. parang hindi na nila kailangan, no? Yes po, natatapon lang yung binibigay mo sa excess. nila sa kanila, na excess lang, sayang. Kaya pabayaan nyo na lang yung mga damo, yung yung magiging pagkain nila sa pagdating ng ganong edad. Parang baboy din pala, no, na pag sumapit na doon sa ganong growth stage, hanggang doon na lang siya. Yes. Okay. Yun, at saka kasi ang native, 'di ba, isa din sa ng native is yung laging nadapo tuwing hapon, isang habit ng native 'yun. So, maglagay na lang tayo ng kahit na sabihin na natin maliit na kahoy na pwede nilang paghapunan sa hapon. Okay. Hapunan. Hinahapunan. Yes, yun, pinaghahapunan nila. Okay, si Miss Ana yata? Nawala ba? Okay. So, ganun lang. Madali lang ang alagaan. Basta magkaroon lang kayo ng konting lugar na para siya ay pakawalan. Siyempre, merong net sa paligid na hindi Yes. pupunta sa kapitbahay yan. At kung dakong hapon na, meron naman silang silungan. At saka yun lang din maidagdag natin. Yun, kailangan natin maglagay ng net. Kung walang net, kahit kawayan, yung hindi makakapasok yung mga daga sa loob ng kanilang kainan, sa loob ng kanilang kulungan. Dahil number 1 po ang daga, ang nagdadala ng virus sa mga chicken. Okay. So, ano po ang inyong balak na alagaan? Yan magandang klase ng native chicken sa inyong lugar. Pero kung tatanungin nyo sa amin, kasi marami hong nag-post ng message. Yes, ito. Ano yung sabi nila? Yung mga saan makakabili? Ito sabi ni Sir, kanina pa to, si Sir Alan Lansang. Sabi niya is,
Mga host, saan po tayo makakabili ng quality chicks ng native chicken? Taga saan si Sir Alan? Sir Alan Lansang, taga saan po sila? Paki-message po kami. Oo. Pwede sila kasi, Sir Alan, pwede kayo mag-post doon po sa Facebook, Miss Ali, doon sa ating group. Kasi doon pwedeng sumagot yung mga mayroong available na native chicken. Yes, search nyo lang po livestock, agri-aqua, troubleshooters organization, tapos join group na lang po kayo. Pag nag-post kayo doon, may mga sasagot po doon. Yes. Nakapost rin naman po yung link sa group sa Atovi Nanotechnology page, so pwede nyo po tignan doon. Oo. Tsaka si Sir Cobaria, ano ang pangalan ni Sir? Dan Cubaria. Dan Cobaria, isa po nating friend sa Facebook. Siya po, Darag naman ang inalagaan. Pwede rin kayo makapag-connecta sa Darag group. Yes. And then, Basahin natin. Batiin natin din yung mga nandyan yan, mga kaibigan. sabi ni Sir Fred Manantam, good morning Atovi team. Pwede po bang mag-alaga ng ibang lahi ng manok na tulad din ng native chicken? Ibig kong sabihin, pwede din ba silang pakawalan? Ibang lahi daw na tulad ng native chicken, kung pwedeng pakawalan. Paano pong ibang lahi? Hindi siya native. Ibig nyo ba sabihin? Pre-range. Parang yan yung mga RIR, yung mga... Pre-range. Oo. Colored chicken. Red eye, yung mga ganon. Yun po yung imported. Ano yan mga imported Rhode na Island Red. Oo, tama, Rachel. Usually po yan, mga pre-range po yan. Anong pangalan nun? Si Sir Fred Manantam. Sir Fred, kayo po, nasa sa inyo po yan. May choices po kayo. Itong aming topic lang ngayon is native chicken. Of course, may option kayo. Meron din kayong right kung anong gusto nyo. Pwede yung RIR, yun yung mga Rhode Island. Yun ay pre-range, hindi po siya native. So, mag-aalaga kayo ng imported. Another from Sir Fred Manamtam, pwede po bang pagsamahin ng native chicken at kambing sa isang fenced area? Hindi. po, Mabubulabog. sir. Opo. At saka mag-aagaw sila, sir, sa damo. Kakain. Hindi naman yung isang area lang, pero lalagyan mo ng harang. Harang, oo. Yes. Yung mga native mo, so naka-free-range pa rin yung mga kambing, pero nakatali. Kasi baka sabungin ng Mag-aaway. mag-away sila. So, may interrupt kung layers yung native natin. So, maapektuhan yung egg production nila. Oo. Miss Ana, territorial lang native chicken, ano? Yes. Pero alam mo, ngayon kung nasanay yung mga native chicken na may kahalong ibang Hayop. ano na, friendly rin naman ang mga native natin. Dead ma. Oo. Ayan. Kapag nasanay sila na sisyo pa lang, may nakikita silang ibang Pwede. ibang hayop. So, hindi naman sila ganun ka-aggressive. So, friendly naman yung mga yan. Okay. Sabi ni Sir Virgilio Ferrancol, good day and po sa buong team Atovi at Sir Morning po. Walter. God bless po sa lahat. Ingat po. Salamat po sa mga natutunan namin sa bawat paksa po ninyo. Mapakalaking tulong po itong ginagawa po ninyo. Salamat po. Thank you. Yes, batiin natin yung iba nating Sige, mga go. viewers. Go ahead. Good morning kay Nabalaska, Abendang Farmers at Bukay Nafa. Maayong aga. Maayong aga. Ayong man, aga. Kay San Joel, good morning. Kay Durano Gonzales. Then kay Marcosa Jacinto Dalino, good morning. Rocky Rios, Lisa Bachar, and then Benjamin Lagarde, good morning. Okay. Then, good morning po kay Sir Mark Beldad. Hindi ko po maintindihan yung message niyo, sir. Basta good morning po sa inyo. Yes. Kay Sir Ramilo Rodriguez, good morning. Then, kay Miss Arya May Pakpako, Kylie Alexandria and Altea, good morning. Good morning kay Sir David Miranda and kay I'm Deacon, good morning. Ito, sabi ni Sir Gayat Guy, good morning from New York. Saan daw makakabili ng native chicken sa Batangas? Ayun, dami dyan. Ang gusto ni Sir is Rhode Island at saka Hindi po native yun. free-range? Pre-range. Yes. Yes, good morning din po kay Sir Richard Parnada and then kay Mario Kagatay. Good morning po. Mhm. Morning.
Okay. Kay Ma'am Gina May Tarayo, good morning. Sabi ni Sir Gina Lopez, as po, saan makakabili nga eggs na mababa nga price? God bless you all. Egg. Ang dami po dyan sa lugar nyo. Sa Quezon? Gina Lopez ang nakalagay, LMT. So, ito pa pahabol ni Sir Tucci Habor Trocas. Pag nag-aalaga ng RIR, Oo. saan po pwede ibenta pag malaki na Okay. sila? Linawin natin tama-tama ito, mga partners. Meron kasi tayong mga kababayan na akala, merong iba, Mm-mm. na ang akala nila, yung alaga nila ng mga magagandang malalaki ay native chicken. Yes. Hindi po. Ito po ay mga breed na galing sa ibang bansa. So, yung mga RIR, na ibig sabihin po ng RIR para sa iba, ay Rhode Island Red. Kasi pulahan. So, ito malalaking manok to. No? Pwede, option nyo yan. Ano po? Kaya nagbibigay din ng option ang Team Atobi na native chicken din. Pero ito pong mga tinatanong yung RIR ay hindi po native. Yeah. Ito po ay imported breed. Yan. Kaya lang, sa ngayon, kapag nangitlog sila ng brown, minsan, sinasabi nung iba na ito ay Native, organic. Organic, yes. Oo. Oo. When in fact, it's not. Oo. Dahil hindi sila, yun din, hindi rin sila naglilimlim. Ang Yes. kagandahan ng native, naglilimlim na, nangingitlog pa. Yung isa pabaya basta itlog lang, iwanan na kita Yes. dyan. Bahala ka dyan sa buhay. So, yun po, paglilinaw lang yun, mga friends, hindi po native ang RIR. Ngayon, re-refer namin kayo sa mga Facebook groups na meron po mga ganyang alaga para ma-assistehan kayo. Yes. Then, sabi ni Sir Mark Bildad, salamat po. Nabanggit po ako, keep safe with us. Keep safe with us daw po sa'yo. Sige, sir. Thank you. Then, pa-shout out, Dorano Gonzales. Ayan. Again, we invite you, punta po kayo sa ating Facebook group. Yes, Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization or LATO, punta po kayo. And kung mag-order po kayo ng Atovi Nanotechnology page. Doon po kayo sa page ng Atobi. Yes, wag po dun sa group. Wag po sa group. Pwede rin po kayo mag-post sa LATO. Wag po Oo. kayo mahiya. Doon po sa Lato Facebook group, kayo po ay pwede mag-post sa mga tanong ninyo, mga problema ninyo, and of course, doon sa mga tanong na nandun, pwede kayong magsagot. Yeah. Yes. Pwede Oo. kayong magbigay ng inyong mga opinion, kung ano yung mga naging karanasan nyo. Kapag may Oo. nagtanong ng kanilang problema, malaya po tayong tulungan yung ating mga farmers na nanghihingi ng tulong. Yeah, it is also where you can make connections with Correct. fellow farmers. Oo, kasi merong mga minsan naghahanap ng mga nakita nyo ba yon? Yeah. Naghahanap sila ng sasakyan na magbibiyahe ng kanilang produce. Yes. So, that's parang timing na pwede ninyo samantalahin para kumita tayo ng dagdag. At saka yun, yung mga nagtatanong sa atin ngayon ng ating native chicken, kung saan mabibili, post po kayo doon. May sasagot po sa inyo. At saka kung sakali naman po na gusto nyo din tumawag sa office namin sa ibang mga katanungan, pwede din po kayong kumontak sa 0917-540-8887, 0939-917-2858, and 0939-917-2886. Pag may problema sa pag-alaga po, may technology po tayo na pwede nating maasahan. Yeah. Alright? Yes. Mga partners online, Miss Rachel, any last final message? So, ayan po. So, lahat na natin sa kanila yung mga advantages and disadvantages, lalo na yung mga health benefits na makakuha natin sa pag-aalaga ng native chicken. So, ngayon, syempre, ililip natin yung decision sa ating mga kababayan na kung ano yung magandang alagaan at saka yung pwedeng pagkakitaan, lalo na sa sitwasyon natin ngayon. At at the same time, syempre, yun nga, i-consider natin din yung magiging yung magiging effect sa health din natin, lalo na tayo mga consumers. So, ayan, na ibigay na natin sa kanila yung kagandahan nito. So, lalo na sa native chicken, marami tayong benefits na makukuha, especially sa mga nutrients. So, ayan, maganda i-consider natin at i-patronize natin yung sariling ating produkto. Yes. Yes. Miss Ana?
Yes. Ay, sa akin naman, kung gusto natin talaga magsimula, yung babae at lalaki, pwede na tayo magsimula. Kaya-kaya na natin padamihin yan. O kaya mag-start tayo sa sisiw, kasi may mga babae at lalaki doon, saka tayo kukuha ng mga inahin or tangdang. Yun, napakadali ng paramihin mo ang native chicken. Yan po. Okay. Yes. So we've said yung mga advantages, disadvantages, mga kinds of native chicken, and a summary of everything about native chicken, how to raise them. So kayo na po bahala. It's your choice to make. Yes. Option nyo po. Yes. Yun po. So, sana po sa discussion na binigay po namin ngayong umaga, sana may makuha po kayong aral at may natutunan. At saka kung ano po yung gusto nyong subukan or gusto nyong puntahan is option nyo po yun. So, yun nabanggit na po namin kung ano yung mga advantages at disadvantages. So, option nyo na po. From culture up to food, native chicken is not only in the stomach but also in the heart and mind of Filipinos. Mula po dyan, kami po ay nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyo pong panonood. Hanggang sa susunod na Saturday, Team Atobi will always continue to educate, Share! and inspire others. Thank you, bye-bye! Thank you, bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang